sa linya po natin ang masugid nating na Co-host. palaging co-host. Co-host na tuloy. O kasi suki natin to. Si Assistant Secretary Albert Domingo ang tagapagsalita po ng Department of Health. Good morning, Asek Domingo, Morning, sir. Asek. Good morning, Tuesday and Christian. Happy to be back dito po sa ating executive summary. Magandang umaga sa mga kapusong nakikinig at nanonood. Asek, una daw, kukonsulta muna sa Tuesday. Naka-face mask, inuupo. Anong dapat gawin? Yes. Ay, isang linggo na to. Hindi, wala naman, ang alam ko, Asek, wala namang gamot dito, kundi pahinga lang daw, diba? At saka inumin tubig, marami. Opo, marami po sa ating mga, yan narinig ko nga yung lead-in yun, yung influenza-like illness. Marami po dyan kasi ang dahilan is isang virus. So ang virus po ay tinatawag na self-limiting, gumagaling rin po niyan. Ginagamitan lamang ng gamot, antiviral, kung dun sa mga vulnerable at yung mga admitted. Kasi po yung mga matatanda, yan, yung mga sobrang tanda, bedridden, or yung mga immunocompromised, ang ating people living with HIV or may ibang immunocompromised conditions, yung mga post-transplant. Marami na po tayong ganyan, no? Dahil nag-improve yung kidney transplant package. Pagka bagong opera sila, nakagamot yan at natural sila nakamask kasi wag nga silang mahahawan ng mga ganito. Now, ang tamang sinabi ni Tuesday na pahinga at wastong tamang pagkain, no? Yung ating prutas at gulay, citrus fruits, so natural vitamin C nila, yung mga kahel, dalandan, kalamansi, yan. Yan mga magandang ngayon, no, inumin ng mga juice ng mga vitamin C at pahinga. And of course, kumonsulta sa doktor kasi maganda rin na mini-monitor ho kayo na binabantayan yung status para siguradong gumagaling. At saka yun, magsuot ng face mask, sabi nga nila, Asek Domingo, pagka nasa loob man o nasa labas ng bahay, hanggat maaari, kung mayroon rin lang naman kayong ubot-sipon, mag-face mask para hindi na kayo makahawa ng iba. Yes, tama yun Tuesday, no? Nakikita nga namin and we welcome that, no? Na voluntary, marami tayong mga kapuso na nagsusuot na ng face mask. Hindi naman kailangan N95. Yun pong medical mask na yung kulay blue or green, depende sa brand, no? Pwede na po yun. Yung iba ho naman, kung kayo po ay meron pang yung, I'm sure marami sa atin yung mga meron pang mga cloth masks na medyo makapal naman. Na pwede nabahan yun at ginagawa rin yun sa ibang bansa, sa Japan, sa Korea, yung mga cute na may cartoon characters. Pwede po yun and that will not hurt kasi pag-iingat po yan. Right. Asek, napapag-usapan natin itong influenza-like illness na sinasabi ninyo. Usong-uso nga po ngayon. Paano naman yung mga sitwasyon o mga bakwit na nasa mga evacuation center pa rin hanggang ngayon? Like dyan sa Cebu, sa Davao, yung mga Nilindol, yung mga sa Masbate, mga Binagyo. Yes. Actually, dun sa Cebu, meron na nga tent city, di ba? Dun sa Bogo mismo. And then, dun din sa Davao, nagkakaroon ng mga temporary evacuation sites na mukhang hindi siya magiging ganun ka-temporary kasi dun sa mga naging biktima ng lindol, dahil nagiba yung infrastruktura, it will take months bago ma-reconstruct. Ang naging utos ng Pangulo na pinapatupad ng ating Secretary Herbosa and DOH, yung mga medical teams namin naka-deploy dun sa mismong on-site. So, meron po nga, yes, may mga nagbabantay, tumitingin po doon at kasama po sa disenyo ng mga tent city or ng mga modular housing na yun yung ginagawa ng DSUD is yung proper ventilation para masigurado na hindi tayo naghihingahan ng ating virus. As we speak, Asek, meron pa ba tayong numbers kung ilan pa yung mga nananatili dito sa tent city, evacuation centers na kabilang sa binabantayan ng DOH? Hindi ko hawak yung numbers ng evacuees sa Christian. Baka dun sa DSWD makakasabi. Pero it's a sizable number. It's a sizable number. Alright. Asek, dito sa mga evacuation centers na ito na binabanggit natin, sa mga modular shelter units, mayroon bang mga naka-station na mga doktor at nurse mismo doon sa lugar o iniikutan na lang sila once in a while o halimbawa every 3 beses isang linggo na pinupuntahan sila o mayroon talagang nakatutok doon? Meron pong nakatutok na yung tinatawag nating Health Emergency Response Team. At the minimum, meron yung mga licensed nurses na tumitingin. Kung di po ako nagkakamali, meron pa rin nakadeploy na doctors to the barrios. Kaka-interview lang namin kahapon dun sa Regional Director ng Region 7, si the RD Joshua Brillantes. Sabi ni Dr. Brillantes, yung mga DTTB nila, temporarily dineploy muna nila dun sa tent city and dun sa mga modular. And mayroon na ba kayong mga
record na naitatala na mayroon ng mga may nagkakasakit na mga bata, lalo na dyan sa mga evacuation centers na yan? So far, wala pa po. No? Wala pa po nakikitang mga reports, but the surveillance is ongoing para sigurado tayo na hindi naman nagkakasakit. And as with all evacuation centers, ang madalas namang nakikita dyan ay ubo at sipon, mga minor injuries. Pero yung actual data from the real time dun sa ating health centers, evacuation centers, hindi pa po papasok. Right. Ano ang pwede niyong maipayo doon sa ating pamilya ng mga bakwit na nandun sa evacuation wala centers? Naman choice, ano? Oo, hindi naman sila pwedeng lumipat kung saan dahil doon nga talaga sila muna pansamantala. Opo, so babalikan natin yung parang template advice namin, no, pero very useful, yung tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Tamang pagkain, ngayong medyo umalis na tayo dun sa response phase, no, nagre-recovery na, may pagkakataon na makabili. I think the Department of Agriculture is also helping out dun sa supply ng mga sariwang prutas at gulay. Importante yan, no, kasi mula sa maraming salamat sa DSWD sa mga family food packs. Right. Yun yung talagang pagkasakuna. Pero pagtingin sa nutritional value, kasi pang ano yun pantawid gutom yun hindi yun pang long term, no, pang medium to long term. So balik na tayo sa prutas at gulay na sariwa para vitamins and minerals. Ehersisyo, kahit po nasa tent city or nasa modular tayo, pwede maglakad-lakad sa paligid, pwedeng iba kayong iba, baka nagsisimula na magtrabaho. So para gumagalaw-galaw tayo, hindi tayo stationary. And disiplina sa katawan, kailangan po naghuhugas ng kamay para hindi naghahawa ng mga virus. At kung meron po tayong kapuso na may sakit or tayo mismo ay may nararamdaman or nag-iingat tayo, mag-face mask po. Ayan, very good. Asek, ang DOH ay naimbitahan noong Huwebes sa ICI, Mamo. Yes. Sa Independent Commission for Infrastructure. Pinangunahan ni Secretary Ted Herbosa. Asek, can you share with us ano yung napag-usapan mo na doon sa ICI? Yung pwede lang ibahagi sa publiko. Yes, una sa lahat yung listahan na aming nakalap ng mga super health centers, ipinakita na namin sa ICI, and sabihin ko na mabilisan yung numbers as of this year 2025, simula 2021, ang bilang ng mga super health center na napondohan na ng Health Facility Enhancement Program ay nasa 878. Ang ongoing construction na iba-ibang estado ng construction ay 365, ang operational ay 196, ang partially operational ay 17, at yung non-operational ay umabot na po ng 300. So pwede magbago to, nakita yan ng ICI, tinanong nila, no, kung ano bang tulong ang may bibigay nila. So doon on the spot nagkaroon ng abiso na sabi nga nila hindi kailangan na ang tututukan natin is sa criminal cases kag. That is part of what we are going to do, sabi nila. Pero sabi nila, ano ba ang goal ng DOH? Ang sagot ng Secretary Herbosa, ang importante is mapaandar kasi sayang nandyan na yung mga infrastruktura, di ba? So ang sabi ng ICI, meron namang mga administrative remedies. May mga binanggit sila mga batas na sabi nila hindi lang napapansin noon kasi kung saan sa ang batas nakabaon, no? So parang binuhay nila yung mga libro, so to speak. Tapos ito pwede niyong gamitin to, ganyan. At the same time, yung aming ilo-launch bukas officially, although nag-hint na rin kami kahapon sa ere at na-publish na rin, yung Citizens Participatory Audit. Yung or I think before it used to be called CIPA, C small I capital PA, kasi Citizens Participatory Audit. Pero ang papangalanan namin siyang Bantay Super Health, no? So parang ganun yung magiging pangalan niya. Sineset up namin yung email address para sa mga anonymous reports. Tsaka yung gagawa rin kami ng ng parang social media channel para makikita ng ating publiko at matutulungan ng DOH, kasi isipin niyo po, kung gagawin ni SecTed all over the country yung ginawa namin the past week, wala na gagawin ng secretary kundi umikot ng umikot, paano yung ibang trabaho. So we will be, and it is also helpful na hindi alam ng kung sino man, wala kang sinisisi, hindi alam ng kung sino man na yung palang mga dumadaan, nakala mo nagtitiktak, yung pala lalilitratuhan, binivideo yung mga super health center. At yun po yung ipapadala, diba, sumasayaw-sayaw, yung pala pinapakita yung foundation. So hindi, yun ang importante para malaman din, and then we can do it officially kapag anonymously na send na sa amin. So parang sumbong sa Pangulo website din ito na ang mangyayari, particular naman dito sa mga super health centers.
Correct, tama yun. Kaya very specific kami, no? Kasi yung sumbong sa Pangulo, nagsimula yan doon sa flood control. Right. Although alam natin na marami rin iba. So para magkaroon ng focus dito, yung magiging pangalan niya, Bantay Super Health. Yan. Una sa lahat, ASEC, ba't nga ba na humantong sa ganitong punto na marami palang hindi nagagamit na super health centers? Imagine 2021 pa pala ito. Meron kaming napansin na Tuesday dun sa mga numbers, no, nung preliminary analysis kami. We cannot conclude, pero sabi nga nila sa investigation preliminary, yung kapag ang gumagawa, nag-execute ay DOH, chances are magiging operational siya. And then dun sa usapan, bakit kaya? Kasi bottom up yung execution. Ibig sabihin, pinagplanuhan together with the LGU, tinignan yung lupa, siguradong yung titulo ay malinis, sa pangalan ng gobyerno, and so on and so forth. So from the moment na linatag yung pundasyon hanggang magkaroon ng finishing ay tapos siya at natatauhan kaagad kasi nga may consent, no, may usapan dun sa LGU. Now, nakita namin yung numero ng mga non-operational. Marami dito ang nag-implement is DPWH from before all the way to the present. So even before Secretary Vince Dizon, ganun na yung nangyari. Even before Secretary Bonoan, no, parang ano nangyari dito. Tapos yung iba naman, LGU yung nag-i-implement. So yun yung titingnan namin. And ang nagiging hypothesis, sabi nga nila, kung science, Ayun, nawawala si Ang nagiging hypothesis is the lack of poor planning leads to inoperational centers. Kung kulang ang pagpaplano ay nagkakagulatan, tapos either, kunyari, nagpalit ng namumuno. May nakitang ganyan eh. There is another media outfit na sa Zamboanga, baka na-monitor nyo, no? Na yung mismong incumbent administration na nagsabi, kasi nadatnan namin, nandyan na sila, hindi bali papaanda rin na namin. So may mga ganong dimensions. Tsaka yung mga hindi magkakasundong LGU rin. Parang isa rin yun sa factors. ASEC, ano? Exactly. And kaya nga nagkaroon pa nga ng viral na video si Sected na in-address rin naman niya sa press con, 'di ba? Yung not verbatim pero parang sinabi niya, mabuti nang silang i-expose kaysa ako ang i-expose. And when he explained it, and I will explain it again now, he was pertaining to the devolution of health services. Dahil for the longest time, ayaw talaga ng DOH ang nagtuturo. Pero kasi ang laging tinuturo basta sinabing health is the Department of Health. And dapat tandaan po natin, kasi dapat responsibilidad ng ating mga local governments ang primary healthcare ayon sa local government code. Isang question lang, ASEC, para lang ma-picture out namin ng mas malinaw. 300 yung non-operational, 365 yung ongoing construction. Pero out of these numbers, ilan yung tag as completed? Yung talagang completed na, yung operational, yung 196. Yung partially plus Christian, plus yung 17 na partially operational. Kasi ang naging, sasabihin ko rin to on air na, napansin namin na, and makikita nyo to dun sa example ng Marikina, parang dinadaan sa phases, no? Hindi lang Marikina, maraming gumagawa. Confusion. Oo. Diyan nagkakaroon ng lituhan na parang completed phase 1. Kami mismo, sabi namin sa mga reporting namin, pwede bang tanggalin natin yung notion na completed phase 1? Pag sinabing, kaya binago namin yung term, Christian, ang ginamit naming term, ready for occupancy. Para na kaming mga real estate, di ba? Parang housing unit lang yan housing unit. Kasi pag sinabing RFO, pwede mo nang tulugan. Sa mga doktor, pwede ka nang tumingin ng pasyente. So yung RFO dito is yung 196 plus 17. Yung 300 hindi talaga siya RFO. Okay. Pero ano bang itsura? Ipakilarawan nyo nga sa amin, ASEC. Lupa pa lang yung iba. Ganun ba? Ano ba itsura nung iba dyan na super health centers na sinasabi na ganun nga, parang yung hindi iba, natapos. Lupa pa lang talaga. Yung iba ko hindi dumating si ASEC tsaka si Secretary, hindi pa mag-operational isang araw. Talaga? Actually sa Antipolo, nakita namin yun, Christian, na parang, and kami, na-appreciate namin yung Antipolo. Siyempre medyo may tampuhan ng konti kasi nagkagulatan, pero hindi kami nag-aaway, hindi kami nagsasagutan. Sinasabi ng Antipolo, hindi na po papaandarin na namin. Sabi namin, okay, salamat, umandar na. Now, iba-ibang states, no, yung Antipolo
is one example of the partially operational. Yung sa Marikina is yung non-operational talaga. Ginamit ni Secretary Ted yung paghahambing sa isang manananggal kasi para, hindi naman sa napapanahon dahil Halloween, di ba? Pero yung nakita kasi natin is foundation, yung lower half ng katawan ng istruktura, yung upper half nawawala. Kaya naging ganun yung paghahambing. So, hindi namin alam kung anong magiging itsura ng iba dahil depende yan sa state of construction na makikita natin. Kaya yung Citizens Participatory Action na balak naming i-launch formally tomorrow, yung Bantay Super Health, doon natin kukuhanan ng preliminary pictures para yung ating mga kapuso mismo yung makatukoy. Ngayon, ito pa, may isa pa akong nababanggit na curious ako, ASEC, haunted hospitals. Bakit tinawag na haunted hospitals ang mga ito? Actually, yung hospitals, ang nakita lang natin na sinabi rin naman ng Secretary Arbosa dun sa hearing, nung sa Senate pa yan yung sa Zamboanga yan I forgot the name, yung basta meron dong meron Central Sanitarium, Mindanao Central Sanitarium yata, if I'm not mistaken. Yan yung mga annex na kaya tinawag na haunted kasi 98% complete, kulang na lang ng parang finishing. So, in other words, nakatayo siya. In fact, yung termino na haunted, ginamit rin namin initially dun sa mga super health centers. Kasi yung super health center na kumpleto tas walang tao, ang tawag sa kanya haunted. Hindi siya ghost kasi nandyan siya. Pero existing kaya nakambing naman. Ka sa haunted. Oo, wala kasing tao. May marami rin ganyan dun sa ating mga 300. Ayun. So, moving forward, ASEC, ano ang gagawin ngayon ng DOH para itong mga ito ay mapaandar na at pakinabangan naman natin? So, eto na nga, no, sabi namin parang ayaw man namin gawin pero mukhang nagkaroon ng positive effect, no. Sa medisina, may tinatawag kaming Hawthorne effect, no, Hawthorne. Yung Hawthorne effect, kapag alam ng isang tao na siya ay pinapanood, siya ay ini-evaluate, biglang ipapakita niya yung the best kasi nakatutok sa kanila lahat Alam ng media yan, di ba? Kasi parang pag nag-spotlight, biglang yun ang gusto namin gawin ngayon. We realize that we have this power. It is not a coercive power. It is not a compelling power. Hindi kami pulis, hindi kami husgado. Pero kasama ang media and in your public service function, kapag magkakasama tayo, and you notice sa handling namin as much as possible, hindi kami nagsisisihan. Pero kapag may nagsubok na maglabas ng papeles, maglalabas rin kami ng resibo na hawak namin. So, all in the interest of making sure na umandar na itong mga super health centers. ASEC, may irerekomendang posibleng kasuhan? Kasama yan sa tulong na hinihingi namin sa ICI. Sabi ng mga abogado, yung assignment of fault or liability. Kasi yan ang medyo ilag kami. Dahil mga doktor ang training, Christian, pag doktor ka, ang training mo, huwag kang papatay, bumuhay ka So pag ibang-iba yan sa mga abogado. Ang abogado, ang training naman sa kanila, hanapin mo kung ano yung problema. Yan. Alright. So, kaya yung ICI yung tutulong sa amin sa ganang yan. Babalik pa ba si Secretary sa ICI, ASEC? May second round pa ba? So, sabi namin sa ICI, gusto niyo ba frequently kami nandito? Sabi nila, teka muna, sabi nila, I'm saying this in jest na, pero seryoso yung usapan. Sabi nila, teka muna, ang dami ho kasi nung mga infrastructure ng flood control na kailangan naming i-verify. Kaya humingi sila ng tulong na DOH, and by the way, andun din yung DepEd, no? I won't give details kasi DepEd sila, pero in broad strokes, ang advice nila sa amin at sa DepEd is, yung mga hawak namin na listahan, ipagpatuloy namin yung investigation, and once in a while they will check in, not through a formal hindi pala hearing yung Friday, it's an interagency coordination. So once in a while they will check in with us, at kung kailangan ng meeting, mag-meeting. Kung di naman kailangan ng meeting, kahit by email or by courier, para lang yung mga dokumento umandar na. Ayun. So, hoping kami, ASEC Domingo, dito sa mga super health centers na ito, na sana ay the soonest possible time mapagana, malagyan ng tao, gamot, at kung ano mang kailangan para pakinabangan na rin ng publiko. Opo. Yan po ang talagang pakay natin na bantayan. So, Bantay Super Health. Abangan natin bukas yung formal channels para makatulong-tulong ho tayo. Sabi nga namin, mapakapuso, kapamilya, kapatid, kabarkada, lahat ng mga magpadala ho kayo ng inyong mga findings, pictures, videos. Bukas po, i-launch natin yan. Alright. Thank you, ASEC. With that, ASEC, salamat po sa oras po ninyo at good luck po sa DOH. Thank you, Tuesday and Christian. Magandang umaga sa lahat. Good morning po.
Mga kapuso, nakausap po natin si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Ang oras,